yung apektadong mga bahay ngayon. Ngayon po sa pilitan nilang pinaalis ng walang kapalit na bahay. Magkano lang ang bayad? 28,000 at sa loob ng 2 buwan, pinaalis na po sila sa kanilang bahay. At sila pa po ang magde-demolish ng bahay nila at alis nila. Tama po ba yun? Pang-apat po namin kaibigan, yung 4. Pinakakasuhan na ho namin sa Provincial Task Force on Illegal Conversion sa 13. Si Mayor Daniel Loyola, si Narcisa C. Diaz at ang SM. Kasi mga usip sa plakong pinay po yung karapatan ng magsasaka. Magkano ang binayad? 20,000 per hectare. Eh samantalang bumaani ang mga magsasaka. Oo. Yun po yun. Yung sinabi namin sa inyo, nakausap po namin kayo kasama ng kinandilo. Taga-ano lang po mo, taga-coordinate. Ako po si Secretary Papasyal na yan. Coordinating, ano lang po kami. Opisina po namin nagka-coordinate. Kaya po namin pinatawag yung mga opisina dapat kumausapin po. Baka kami taga-welcome lang sa inyo, tapos taga-facilitate. Sino po ang tamang kausapin, kaya po tinawag namin yung mga dapat kausapin po. Ang ano lang mo namin, may batas na magpoprotekta sa aming bukid. Yung DAR 01 Series of 1999 at saka Series of 2002. Na ang lahat ng mga bukid o lupang sakahan na may sariling prinsa o patubig ay ito po ay dapat non-irrigated or irrigable. Lahat po yan ay non-negotiable for conversion. Pero lalo na may pondo ang NIA o ang DA. Kung may pinondohan ho yan, ibig sabihin po, ang lahat po ng bukid na yan ay may patubig. At ito po ay non-negotiable for conversion. Ang tanong ho lang namin, may certification pa ho ng NIA, nakakuha ho kami ng certification ng NIA na yan ay merong under communal irrigation system. Pero bakit po yan nabigyan ng order ng conversion ng DAR? Yun ho lang ang pinagtataka namin. Bakit? Samantalang may... Yung irrigation ay parating nyo na sa isang kaso. Tama. Kaya kayo naka-MR. 4 po ang aming hinihingi. 4 po yung huli namin. Dahil nga ho, tatlong MR namin ang hindi dinidinig. Ang amin pong hinihiling una ay yung aming pong pending motion for consideration ay i-resolve. Pangalawa, mag-issue po ng cease and desist order para ma-stop ang construction o development ng SM. Ang pangatlo po ay i-blacklisted po ang munisipyo ng Carmona at ang SM at ang Narcisa C. Diaz na siyang aplikante. At yung kanilang husband, Narcisa C. Diaz ang aplikant po. At ito po ay yung kanilang husband ay i-forfeited po, i-forfeit. At pang-apat, ito po yung pinakamatindi, yung pang-apat po namin kaibigan, yung 4. Pinakakasuhan na ho namin sa Provincial Task Force on Illegal Conversion sa 13. Si Mayor Daniel Loyola, si Narcisa C. Diaz at ang SM. Kasi nga ho, Narcisa Diaz na... Hindi po siya taga-Carmona. Siya po ang binigay ng SPA ng munisipyo po ng Carmona at saka po ng SM to represent ang Carmona. Pero hindi po siya taga-Carmona. Wala po siya sa list of voters tinignan po namin at siya po ay taga-Canlalay, Bilyang, Laguna. How come na yung pag-aari ng lupa ng bayan at pag-aari ng mga tao pagkatiwala mo sa isang tao na hindi taga-Carmona, hindi po tama yun At yun ay nangangailangan ng isang resolusyon mula sa Sangguniang Bayan para mayor nga ho hindi makapirma sa isang kontrata nang wala hong approval ng Sangguniang Bayan sa through a resolution How much more yung isang tao na hindi taga-Carmona, pinagkatiwala mo yung lupa na pag-aari ng taong bayan ng Carmona sa isang tao hindi taga-Carmona. Paano ho nangyari yan? Grabe ho yun. Kaya ho kami sobra-sobra ang aming sentimiento. Marami na ho ang nagbuwis ng buhay sa amin, kaya takot na takot ang mga tao sa amin. Kagabi lang ho, mga tao, dapat marami kaming jeep ngayon, marami kaming sasakyan. Pero kagabi ho, pinuntahan isa-isa yung mga tao kasama namin. At ano ang sabi? Kapag sumama sa amin, tatanggalin sa trabaho kahit kayo nasa munisipyo, nasa
nasa pabrika, tatanggalin po kayo sa trabaho. Kung kayo ay may prangkisa ng tricycle, hindi kayo makakapag-renew. Oo, ginigipit po talaga yung mga tao. Sikil na sikil po ang aming karapatan bilang mamamayan. Sobra-sobra po ito. Kaya kami po, nangas kami dito. Sige po, yung narinig po namin, pinapausap po namin sa loob at gusto nyo makausap yung mga opisinang may hawak ng... Yes po, at ang mabigat po nito, marami na hong bahay ang nadi-displace. Isa-isa po yung, biruin nyo ho, gumawa sila ng kalsada mula doon sa bukid namin, hindi pa po dapat yung apektado ng mga bahay ngayon. Ngayon po sa pilitan nilang pinaalis ng walang kapalit na bahay. Magkano lang ang bayad? 28,000 at sa loob ng 2 buwan, pinaalis na po sila sa kanilang bahay. At sila pa po ang magde-demolish ng bahay nila at alis nila. Tama po ba yun? Kung sakali po, ano po, pangalan po? Eloisa Tolentino po. Magkapinjito pa tayo. Talaga ho? Tolentino po ko, yung letter D ko. Naku, salamat po. Kamag-anak po pakita. Dito mo po akong taga-Carmon. Gamitenya po talaga ako. So, sino pong kung sakali, sino mga leaders na kasama, nakaharap na Ngayon ho, dialogue? alam ko po may kasama po kaming abogado ngayon. Opo. Ang abogado po ng Caritas Philippines, si Attorney Louie Melandres. Nandiyan po ngayon? Siguro dito na ho siya ngayon. Tatawagan ko na lang po. So, Kasi mga ilan po kayo papasok kung sakali sa kung dialogue po? siguro 5-6, okay lang po ba yun? Okay lang po sa amin. Papasok po na po agad. Meron kayong panel, mga 5 o 6. Kasi hindi ho tama itong ginagawa sa amin. So, ang issue po natin ngayon ay gusto nyo mapawalang visa ang person. Yes po, yun po talaga ang dapat dahil may nagpo-protect po sa amin para sa amin. Dito po ang galing. Yes po, dito po. Kasi po, ang sabi po sa 13, sa paro, kapag po ang lupa sa kahan na ito compared ay 5 pataas, dito po sa central office. Kaya dito po direct kami nag-file ng protest. Okay. Oo, dito rin po kami, since 2022, pabalik-balik na po kami sa opisina nyo. Wala pang application. Ready ka mo yung panel na NUCD at pwedeng Hindi po tama itong ginagawa ko sa amin. Ang bigat, alam mo namin, mabigat ang kalaban kasi SM. Pero tingnan naman ho nila yung magsasaka. Sipin nyo, 200 taon na yung aming ginagawang kultura at tradisyon na ito po'y nirarapol. Kapag kayo ay tumama, 3 taon kayo magtatanim ng palay. Nakalitan kayo dati na Yes po. Pero yun nga, 200 taon na yung aming kultura at tradisyon na yun. Tapos ngayon, ipagkakasundo mo lang sa SM para lang tayuan ng mga building. Eh bakit hindi kayo kumuha lang ng 10 hektarya? Itira mo yung 200. Kuha ka lang ng konti. Ay wala ko, inilanos niyan 204 hectares. Tama ba po yun? Ang unang programa ng gobyerno, ng national government is food sustainability and security. Paano ho yung naitutulong ng aming lupa, ng aming sakahan? Sus Mario Joseph, ang daming napakakain. Matagal na po ba yan? Yes po. Matagal na po ito. At ito pong aming ginagawang ito ay aming lakas loob na ginawa. Dahil nga ho, yung aming inaasahan na daan na magpoprotekta sa amin, ay hindi po kami dinidinig at sinasagot. Halos 2 taon na ho kami dito nagpapabalik-balik. At ang huli po, 3 sunod-sunod na motion for reconsideration. June, July, October, hanggang... Alam nyo ba, na-reclassify nila yon, wala pa ang order ng conversion. 2021, nauna pa ang Hindi, munisipyo. pwede naman pumauna yan. Under the local government code, ang power to reclassify yan. Totoo po. Pero hindi pa po. By dasan mo na yan. Yes. Pero wala pong public hearing. No? Walang public hearing. Kaya nga po, pwedeng ma-question. Hindi nyo pong ireklamo ang Carmona LGU. Kapag nagpasa sila ng reclass without the public hearing. Kasi may
alam namin na mabigat ang kinakalaban po namin, pero gagawin po namin ang lahat. Hindi maliit yung chance. Actually, nagsampa na rin kami ng kaso. May civil case po kami dito. Ngayon po ay nasa Supreme Court na. Ang aming pong kaso isinampa na civil case ay nullification ng joint venture agreement. Ngayon po ay yung asawa, si Mayor Dalia Loyola. Yung asawa niya po ay Congressman Roy Loyola. Yes po. Alam niyo po ba, 29 years na po sila sa pagpapalitan. 29 years na po sila sa Carmona. Wala pong nananalong iba sa amin kundi sila. Ganun po talaga eh. Ang hirap po ng kalagayan ng mahihirap. Pero kailangan po namin gawin ito. Yes po, magpo-programa ko kami. Mga ilan po yung Dito po, siguro may inintay pa po kami ng 3 tip eh. Meron pa po kami hinihintay. Kasi kagabi lang nun, tinakot po yung mga tao eh. Dapat mas marami kami eh. Kung mga 6 hanggang 8 din po kami. Pero marami po nag-atrasa, natakot. Kasi nga po, ang amin pong mga namumuno sa bayan ay ganun po kagrabe. Kaya ako sa takot, pinatayan sila, hindi po sila makaalis ng bahay ngayon. Nangyayari pala. Matulog dito. Nakahanda po kami matulog. Tulog po kami dito. Yung banner, pakikuha. Yung banner. Pakikuha yung banner. Ayan guys, handa silang matulog dito hanggat hindi sila mabibigyan ng pagkakataon itong araw na to. Wala po nung 2022 po ba yun? Tama po ba yung sabi nyo na umpisa na po na pag-construct ng Last year. Okay. Last week ng November, December, January, February, until now, dinidevelop. So natigil na po yung production nyo ng palay? Yes. Halos 2 taon na siyang hindi siya tinatamnan. Kasi nga, binayaran ng mga sapilitan ng mga magsasaka. Wala silang choice. Pero alam ko ma'am, yung pag may palay, may mga irigasyon to, tinamaan mo pa? Of course, alam nyo ginawa sa irigasyon? Yung dam? Pinasakan nila yun ng sako-sakong buhangin para yung daluyan ng tubig papunta sa irrigation canal ay walang dumaloy. At ngayon dahil kinuna namin yon, ngayon pinasimento na. At gusto namin makita ngayon kung talagang pinasimento. Gusto nang makita namin na talagang sinira na nila ng gusto. Okay, nakakalungkot mga kaibigan. Palay po yan, kumakain po tayo ng kanin. Ang banner.